So mga par, batikang boxing trainer noong dekada 80 na si Emmanuel Stewart, sinabing isang malaking threat daw si Manny Pacquiao sa original na Four Kings dati ng boxing sports. At ang tinutukoy nito mga idol, sina Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns at Roberto Duran. Ano yan ni Stewart mga boss? Matapos daw nito makita ang comeback fight ni Manny Pacquiao kontra kay Mario Barrios. Masasabi nito na si Pacman talaga ang nag-iisang fighter na makakapantay sa Four Kings dati sa boxing, lalo na daw sa welterweight division. Hindi niya daw nakikita mga idol na meron maging future si Mayweather Jr. dito. Pero si Pacman meron daw mga idol. Hindi naman direktang sinabi nito mga boss na kaya manalo sa bakbakan ni Pacman sa Four Kings. Pero parang ganito na rin ang kanyang gustong sabihin mga idol. Hindi naman kasi nito sasabihin na merong future si Pacman kung lumaban nito sa panahon ng Four Kings. Kung hindi ito kaya manalo sa bakbakan. Sinasabi dati mga idol na ang Four Kings daw ang pinakamalupit na fighter dati. Kumbaga mga idol, kahit saan dalhin ang kanilang bagsik na generation, sila pa rin daw maghahari. Well, sa tapang at bagsik talaga ni Pacquiao mga idol, sa kanilang nabigyan ito ng pagkakataon na makalaban sa panahon ng Four Kings. Malamang mga idol, hindi na Four Kings ang tawag sa kanila, baka Five Kings na, at kabilang nandito ang nag-iisang 8th Division Champion. Samantala sa naging panayam naman po mga idol ng ating Filipino Flash no nito Donaire Jr. Prangka na sinabi dito mga idol na malayo pa daw ang panahon nito para magretero sa pinakamamahal nito na boxing sports. Marami pa daw siya plano mga idol na gusto makalaban sa boxing. Unang-una nga dito mga boss, gusto niya daw makalaban si Junto Nakatani para patunayan ang kanyang sarili na isa pa rin ito sa pinakamalakas na bantamweight. Pangalawa mga idol, gusto daw lipunin ni Filipino Flash ang lahat ng titulo sa 118 pounds. Kumbaga target nito maging undisputed champion kagaya ng iba. At ang pangatlo mga idol, susubukan pa rin daw ni Flash na makuha ang pangatlong laban kay Inoue. Kumbaga lalagpasan daw muna nito mga idol ang una at pangalawang pagsubok nito. At sigurado na daw si Flash mga idol na magkakaroon nito ng credit para mapalaban kay Inoue sa pangatlong pagkakataon. Well, napakagandang plano to mga idol ni Flash. Naniniwala tayo mga boss na hindi pa huli ang lahat para sa kanya kahit meron na itong edad. Pero para ma-achieve ang bagay na to mga idol, kailangan talaga magmadali ni Flash dito. Alam naman kasi natin mga idol na oras talaga ang unang kalaban nito. Pero gayon pa man, suportado natin si Donaire sa kanyang plano. Sa kabilang banda naman mga idol, Kiyonosuke Kamida, hinayag na sasali daw siya mga idol sa isang game show sa Japan pagkatapos ng laban nito kay Casimero sa October 25. Napabalita na meron 10 million yen na premyo sa game show ni Kamida, kaya napapayag ito bigla mga idol. Doble paldo pala si Kamida mga boss dahil pagkatapos daw nito wasakin si Casimero sa bakbakan na sigurado siya na mangyayari ito. Sasali pa daw ito sa game show mga idol at meron pa daw ito malaking tsansa na manalo na malaki. Walabangan na lang natin to mga idol. Huwag mo na pakasiguro si Kamida dahil pupunta talaga si Casimero sa bakbakan nila na isa lang talaga ang purpose mga idol. Ito ang durugin siya sa bakbakan.